Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo, Amen. sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Mga kapatid, ating pagsisihan ng ating mga kasalanan upang maging marapat tayo sa pagdiriwang na ito. Awaan tayo ng mga pangyarihan Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Papuri sa Diyos, papuri sa Diyos, sa kaitaasan, papuri sa Diyos, at sa lupa'y kapayapaan, sa mga taong kinalulugan niya, pinupuri ka namin, dinarangal ka namin, sinasamba ka namin, ipinagbubunyi ka namin. Papuri sa Diyos, papuri sa Diyos, sa kaitaasan, papuri sa Diyos. Pinasasalamatan ka namin, sa iyong dakilang angking kapurihan, Panginoong Diyos. Hari ng langit, Diyos amang makapangyarihan sa lahat. Panginoong Hesukristo, bugtong na anak. Panginoong Diyos, Kordero ng Diyos, anak ng Ama. Papuri sa Diyos, papuri
Manalangin tayo. Manaming makapangyarihan ng pananampalataya, pag-asa at pag-ibig namin ay iyong dagdagan at gawin mong mahalin namin ang iyong mga kautusan upang sa mga pangako mo kami dapat makinabang. Sa pamamagitan ng Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Jeremias. Ito ang sinasabi ng Panginoon. Umawit kayo sa kagalakan alang-alang kay Jacob. Ipagbunyi ninyo ang pinakadakilang bansa. Magpuri kayo at inyong ipahayag na iniligtas ng Panginoon ang kanyang bayan, ang mga nalabi sa Israel. Narito, sila'y ibabalik ko mula sa hilaga. Titipunin ko sila mula sa mga sulok ng sanlibutan, kasama ang mga bulag at mga pilay, ang mga inang may pasusuhin, pati yaong malapit ng mga anak. Sila'y talagang napakarami. Uuwi silang nagiiyakan habang daan, nananalangin samantalang inaakay ko. Dadalhin ko sila sa mga bukal na tubig, pararaanin ko sa maayos na landas upang hindi sila madapa. Pagkat ang Israel ay para kong anak at si Ephraim ang aking panganay. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Gawa ng Diyos ay dakila, kaya tayo'y natutuwa. Gawa ng Diyos ay dakila, kaya tayo'y natutuwa. Nang lingapin tayo ng Diyos at sa sayon ay ibalik, ang nangyaring kasaysayay parang isang panaginip. Lahat tayo ay natuwa, masasayang nagsiawit. Gawa ng Diyos ay dakila, kaya tayo'y natutuwa. Ang sabi ng mga bansang nagmamasid sa paligid, ang ginawa ng Diyos nila ay dakila, anong rikit? Dakila ngang masasabi, pambihira ang ginawa. Kaya naman kami ngayoy, kagalakay di kawasa. Gawa ng Diyos ay dakila, kaya tayo'y natutuwa. Kung paanong inuulan yaong mga tuyong batis, sa sariling bayan namin, kami poon ay ibalik. Silang mga nagbubukid na nagtatanim na may luha, bayaan mo na ang mag-aning masasaya't natutuwa. Gawa ng Diyos ay dakila, kaya tayo'y natutuwa. Yaong mga nagsihayong dalay binhit naghihinagpis, ay aawit na may galak, dalay-ani, pagbalik. Gawa ng Diyos ay dakila, kaya tayo'y natutuwa. Pagbasa mula sa sulat sa mga Hebreo. Ang bawat dakilang saserdote pinili sa mga tao at itinalagang maglingkod sa Diyos para sa kanila, upang maghandog ng mga kaloob at mga hain dahil sa mga kasalanan. Mahinahon niyang napapakitunguhan ang mga mangmang at naliligaw ng landas sapagkat siya'y mahina rin. At dahil sa kanyang kahinaan, kinakailangan siya'y maghandog ng hain, hindi lamang para sa kasalanan ng mga tao, kundi para sa kasalanan din niya. Ang karangalan ng pagiging dakilang saserdote ay hindi maaaring kamtan ninuman sa kanyang sariling kagustuhan. Ang Diyos ang humihirang sa kanya tulad ng pagkahirang kay Aaron. Gayon din naman, hindi si Kristo ang nagtaas ng kanyang sarili sa pagiging dakilang saserdote. Siya'y hinirang ng Diyos na nagsabi sa kanya, "Ikaw ang aking anak, ako ang iyong ama." Sinasabi rin niya sa ibang bahagi ng kasulatan, "Ikaw ay saserdote magpakailanman, ayon sa pagkasaserdote ni Melchizedek." Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos.
Si Kristo ay nagtagumpay, nalupig ang kamatayan, nagningning ang pagkabuhay. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, dumating si Jesus sa Jericho. Kasama ang kanyang mga alagad at marami pang iba. Nang umalis na sila roon, may naraanan silang isang bulag na nakaupo sa tabi ng daan at namamalimos. Siya'y si Bartimeo, anak ni Timeo. Nang marinig niyon, naroon si Jesus na taga Nazaret, sumigaw siya ng ganito, Jesus, anak ni David, mahabag po kayo sa akin. Pinagsabihan siya ng mga tao at pinatahimik, ngunit lalo siyang nagsisigaw, anak ni David, mahabag po kayo sa akin. Tumigil si Jesus at kanyang sinabi, tawagin niyo siya. At tinawag nga nila ang bulag, lakasan mo ang iyong loob, sabi nila. Tumindig ka, ipinatatawag ka niya. Iniwaksi niya ang kanyang balabal, paluksong tumayo at lumapit kay Jesus. Ano ang ibig mong gawin ko sa iyo? Tanong sa kanya ni Jesus. Sumagot ang bulag, Guro, ibig ko po sanang makakita. Umayo ka, magaling ka na dahil sa iyong pananalig. Noon di nakakita at sumunod kay Jesus. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Magandang gabi po sa inyong lahat. Magandang gabi po, Father. Sa Ebanghelyo, in our Gospel today, Jesus healed a blind man named Bartimaeus. No? Tinanong siya ni Jesus, ano ang ibig mong gawin ko sa iyo? Ano yung ibig mong gawin ko sa iyo? Panginoon, gusto ko pong makakita. Guro, ibig ko pong makakita. No? Yun yung kanyang sagot. Ibig ko pong makakita. Bartimaeus was physically blind, but spiritually, he was not blind. Bulag siyang pisikal, subalit yung kalooban niya, malinaw na nakakakita. Nakita niya yung presensya ni Jesus. Kaya nga sa kanyang pagkabulag, doon niya nakita yung pangangailangan niya kay Jesus. Yung pangangailangan niyang, kailangan niyang gumaling. At si Jesus lamang yung kanyang pag-asa. At alam niyang si Jesus lang yung magiging susi na muli niyang makita ang ganda ng mundo at magkaroon siya ng malinaw na paningin. Narinig din natin yung sigaw niya sa gitna ng pagpipigil sa kanya. Jesus, anak ni David, mahabag po kayo sa akin. Anak ni David, mahabag po kayo sa akin. Pinagsasabihan siya ng mga taong tumahimik ka. Pero lalo siyang nagsisigaw, anak ni David, maawa kayo sa akin, mahabag po kayo sa akin. Sigaw na tila naman talagang nagmamakaawa. Sigaw na tila naman ng pagiging desperado. Pero yung sigaw na yon, hindi lang pagmamakaawa. Pero yung sigaw na yon, hindi lang pagiging desperado. Bagkus sigaw yun ng pananampalataya. Sigaw ng pagtitiwala. Sigaw ng malalim na pag-asa. At sigaw ng alam niyang hihilumin siya ni Jesus. Hindi tulad ng mga nakapaligid sa kanya. Yung mga taong naroroon, yung mga taong nagpipigil na wag lumapit kay Jesus, naging bulag. Bulag sa kanyang kalagayan. Bulag sa pinagdadaanan ni Bartimeo. Imbis na sabihin nilang, sige, ilalapit ka namin kay Jesus. Pero hindi nila ginawa. Bulag, hindi man lang naitanong, ano ang kailangan mo? Ano ang gusto namin gawin namin sa iyo? Naitanong ba nila yon? Hindi. Naging bulag sila doon sa bulag na namamalimos.
Hindi nila naramdaman yung pangangailangan ng taong ito. Pagkus anong ginawa nila, pinipigil pa nila. Nakakakarampot na pag-asa. Ayaw pa nilang palapitin kay Jesus, pinatitigil pa nila. Yung mga tao doon, bulag sa sitwasyon ng kapwa. At higit sa lahat, naging bulag sila sa turo ni Jesus. Pero naganap yung pagpapagaling ni Jesus. Ano ang ibig mong gawin ko sa iyo? Guro, ibig ko pong makakita. Anong sabi ni Jesus? Humayo ka, magaling ka na dahil sa iyong pananalig. Totoo yung parati nating sinasabi, Panginoon, sa isang salita mo pa lamang, gagaling na ako. Nothing is impossible to God. Salita pa lang ni Jesus yan. Talaga namang si Bartimeo, namulat yung kadiliman ng kanyang buhay. Jesus restored his capacity to see the world. Hindi siguro mapaliwanag ni Bartimeo yung saya na nararamdaman niya. Para bagang inilabas siya ni Jesus sa yungib ng kadiliman tungo sa makulay na buhay. Di ba tayo, tuwan-tuwa tayo kapag nakakakita tayo ng liwanag at bago sa atin? Yung puso natin minsan naglulundag sa ganda nung nakikita natin. Siguro ganun yung nararamdaman ni Bartimeo. Siguro first time niya nakakita ng tao. Siguro first time niya nakakita ng halaman. Nakakita ng ulap. Nakakita ng mga bagay-bagay. Kaya naman naglululukso siguro yung kanyang pakiramdam. Maraming nabago kay Bartimeo. Everything changed noong nakakita siya. Hindi lang dahil magaling na siya, naging tagasunod pa siya ni Jesus. Everything was changed, especially when he encountered Jesus, the light of the world. Mga kapatid, napakaganda ng kwento ng ating ebanghelyo ngayon. Madalas na nating naririnig ito, pero sa tuwing naririnig natin ito, merong bagong namumulat sa atin. Ano yung bagong namulat sa iyo? Nung narinig mo yung kwentong ito. Ang ebanghelyo, ang kwentong ito ay hindi lang tungkol sa pisikal na pagkabulag. Our gospel today is not just about physical blindness. It is about us. Ito ay tungkol sa ating lahat. Nakakakita ka ngayon? Kahit medyo malabo ang mata mo? Pero sa totoo, lahat tayo bulag. Lahat tayo bulag. Hindi man pisikal, bulag tayo sa iba't ibang dahilan. Ano yung sa tingin mong pagkabulag mo? Saan ka bulag? Malinaw na malinaw ang paningin natin, pero marami sa atin tila namumuhay sa dilim. Ayaw man nating aminin, but our life seems to be working and living in darkness. Hindi natin naaaninag yung liwanag ng biyaya ng Diyos. Marami ngayon ang bulag ang puso dahil sa masasakit na karanasan mula sa kapwa. Sinira ng kapwa. Masasakit na karanasan maging sa loob ng pamilya, maging sa kaibigan at mahal sa buhay. Nagiging bulag na yung pakiramdam ng puso natin dahil nasaktan tayo. Marami rin sa atin naging bulag sa biyaya at pagpapala ng Diyos.
Akala natin parating kulang ang biyaya ng Diyos sa buhay natin. Bakit hanggang ngayon ganito ang buhay ko? Bakit yung iba ganon? Bakit kami hindi ganon? Hindi mo lang nakikita. Minsan, na patuloy dumadaloy ang biyaya ng Diyos. Kasi, bakit? Wala kang kakontentuhan sa buhay. Naghahanap ka pa ng higit pa sa nais mo. Ikatlo, marami sa atin bulag dahil inggit. Bulag sa katotohanan dahil naiinggit. Parating kinukumpara ang sarili sa iba. Bakit ganon? Bakit ganyan? Bakit ako? Bakit sila ganyan? We continue to compare our life to others. Kaya nagiging bulag tayo sa maraming bagay. Many of us are spiritually blind because our faith has not managed to grow and share. Minsan kasi yung pananampalataya natin hanggang dito lang eh. Oo, araw-araw kang nagsisimba, oras kang nagdadasal, halos araw-araw na puro kalyo na yung kamay mo dahil kakarosaryo. Namumuti na yung tuhod mo, kakaluhod. Pero bakit ganon? Parang hanggang dito pa rin yung pananampalataya mo. Bakit? Dahil hindi natin pinalalago. Hanggang panalangin na lang. Walang pagsasabuhay. Hindi ibinabahagi. Naninisi pa ng iba. Basta ako madasalin. Alam kong banal ako. We are spiritually blind because we do not share and we don't know how to grow our faith. Higit sa lahat, marami sa atin bulag din sa kalagayan ng kapwa. Tulad ng mga tao ron, kailan mo kinamusta yung mga taong alam mong may pangangailangan. Alam mong may concern sa buhay. Mga kapatid, malinaw ang mata mo, malinaw ang mata natin, pero bulag tayo sa maraming pagkakataon. Maaring sa punto ng buhay natin, marami tayong karanasan sa buhay. Marami tayong magaganda, hindi magagandang karanasan sa buhay. Baka ito yung maaring maging daan ng Panginoon para mabasag yung pagkabulag natin tungo sa liwanag ng pag-asa. Sana sa pagbubukas ng Panginoon sa ating mga malalabong paningin at walang malalabong pananaw, malinaw sana nating makita ang ganda ng buhay. Lahat po tayo may kalabuan sa buhay. Lahat ho tayo may diferensya sa buhay. We are not perfect. Meron ba magsasabi dito, ako, perfecto? Wala. You cannot say that we are not perfect. We are blind. Lahat tayo may tama. Kaya tayo tinatama ng Panginoon. Sino may tama dito? Lahat tayo may tama. Yung katabi mo, tignan mo, may tama ba yan? Malakas ba ang tama niyan? Tinatama tayo ng Panginoon. Kaya mga kapatid, sana malinaw nating makita yung ganda ng buhay, yung kabutihan ng iba. At sana maramdaman din natin tulad ni Bartimeo yung dakilang awa, habag at biyaya ng Diyos
sa lahat ng ating pinagdadaanang malabo. Sana maniwala tayo na kaya ng Panginoon na paliwanagan ang daan natin tungo sa ikabubuti natin. Sa Ebanghelyo, tinanong ni Jesus si Bartimeo, "What do you want me to do for you?" Ano ang ibig mong gawin ko sa iyo? What if Jesus would ask you today? What would be your answer? Kung tatanungin ka ni Jesus ngayon, ano ang ibig mong gawin ko sa iyo? Ano ang sasagot mo? Lord, gusto ko pong gumanda. Lord, gusto ko pong bumata. Lord, gusto ko po, kunin mo na yung katabi ko. Ano ang isasagot mo? Sana, ang sagot din natin, Panginoon, sana po makita ko ang ganda ng biyaya ng buhay. Ano ang isasagot mo sa Panginoon? Kaya mga kapatid, let us ask God to open our eyes. Not just these eyes, but the eyes of our faith, which is in our heart, so that we can see Him, we can see all the graces, and we can see Him in all aspects of our life. Panginoon, sabihin natin sa Panginoon, tulungan mo kaming makita ang ganda ng buhay sa kabila ng aming maraming pagkabulag. Amen. Ipahayag po natin ang ating pananampalataya. Sumasampalataya ako Sa Diyos amang makapangyarihan sa lahat, na may gawa ng langit at lupa, sumasampalataya ako kay Kristo, iisang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawang tao siya, lalang ng Espiritu Santo, ipinanganak ni Santa Mariang Birhen, pinagpakasakit ni Poncio Pilato, ipinako sa krus na matay inilibing, nanaog sa kinaroroonan ng mga yumao, nang may ikatlong araw na buhay na maguli, umakyat sa langit, naluluklok sa kanan ng Diyos amang makapangyarihan sa lahat. Doon magmumulang paririto at huhukom sa nangabubuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na muli ng nangmatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Si Jesus ay nagpakita ng matinding awa at habag sa mga makasalanan at may hirap. Kaya ating ipagdasal na tayo rin tulad ni Bartimeo ay gumaling sa ating pagkabulag at kawalan ng malasakit sa dukha. Sa bawat panalangin, Panginoon ng liwanag, pagalingin mo kami. Panginoon ng liwanag, pagalingin mo kami. Para sa simbahang laganap sa buong daigdig, gabayan po ninyo si Papa Francisco, ang mga obispo, mga pari, at mga taong inilaan bilang makapangyarihang instrumento ng iyong mapagpalayang pag-ibig. Dalangin namin na kanilang laging tutulungan ang aming mga kapatid na nakabilanggo at matutuhan nilang tumulad sa Panginoon. Manalangin tayo. Panginoon ng liwanag, pagalingin mo kami. Para sa ating pamahalaan, naway maging mahabagin ito sa mga taong pinagkaitan ng kalayaan at tumugon ito sa kanilang mga pangangailangan. Dalangin namin gumawa sila ng mas mahusay na mga hakbang para sa kapakanan ng mga PDL o persons deprived of liberty. Pagpalain po ninyo ang mga otoridad mula sa Bureau of Jail Management and Penology, Bureau of Corrections, mga gobernador ng lalawigan at ang kanilang mga itinalagang tauhan sa mga piitan upang sila ay laging maging mahabagin at maunawain sa pangangasiwa ng mga PDL. Manalangin tayo. Panginoon ng liwanag, pagalingin mo kami. Para sa mga taong pinagkaitan ng kalayaan, ang mga parolado, ang mga pinagkalooban ng pardon o executive clemency, at mga nasa suboklaya o probation, lalo na ang mga nakapiit o naparusahan ng walang pagkakasala sa batas at nagkamali lamang ang Estado. Ikaw man, Panginoon, ay inosente at isinakdal sa bisa ng kasinungalingan.
Nabubuhay sila na may napakaraming mental, emosyonal at pisikal na suliranin. Naway ibuhos mo ang iyong awa upang magbago ang kanilang buhay bilang kanilang paghahanda para makalaya. Nagdarasal kami para sa pagkakasundo sa kanilang mga pamilya at lipunan. Manalangin tayo. Panginoon ng liwanag, pagalingin mo kami. Para sa mga nasa kulungan na namatay sa loob sa iba't ibang dahilan, idinadalangin namin ang mga kaluluwang ito. Bigyan mo sila ng maawaing paghatol at walang hanggang kapahingahan. Manalangin tayo. Panginoon ng liwanag, pagalingin mo kami. Sa ilang sandali ng katahimikan, itaas natin sa Diyos ang ating mga pansariling kahilingan, gayon din ang mga taong lubos sa nangangailangan ng ating panalangin. Manalangin tayo. Panginoon ng liwanag, pagalingin mo kami. Amang mapagmahal, batid namin ikaw ay nalulugod kapag kami na iyong mga anak ay bungaling sa iyo. Lahat ng ito ay hinihiling namin sa pamamagitan ni Kristo ng aming Panginoon. Amen. Aming ating alay na ito, ang tinapay na nagmula sa pagpapala mo. At tanggapin ang alak na ito, inuming inihain sa'yo. Mahal naming Diyos, inyong tanggapin ang munting alay mula sa amin. Buong puso namin hihintayin pagpapala ng aming hiling. Manalangin kayo mga kapatid, mapagaya natin ay kalugnan ng Diyos sa mga makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, tunghayan mo ang mga alay na aming inihain sa iyong kadakilaan upang ang paglilingkod ng aming ginagampanan ay humantong sa iyong lalong ikadararangal sa pamagitan ng Kristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumayin niyo rin. Itaas sa Diyos ang iyong puso at diwa. Itinas na namin sa Pasalamatan Panginoon. natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay nga marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa iyong kagandahang loob, kami iyong ibinukod, upang iyong maitampok sa kadakilaan mong lubos. Kahit na ikaw ay aming tinalikdan dahil sa aming pagkasalawahan, gumawa ka pa rin ng paraan may manguna sa amin para ikaw ay balikan. Kaya ang iyong minamahal anak ay naging isa sa mga taong hamak upang may kapwa kaming makapagligtas sa aming pagkapahamak at paggaligaw ng landas. Kaya kaysa na mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo ng langumpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Diyos makapangyarihan. Langit at lupa'y napupuno ng iyong kaluwalhatian. Hosana sa kaitaasan. Pinagpalang na paririto sa ngalan ng Panginoon. Hosana sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamagitan ng Espiritu kayo mong banal ang mga kaloob na ito, upang para sa amin ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Kristo. Bago niya pinagtiisang kusang loob na maging handog, hinawakan niyan tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya yon, iniabot sa kanyang maalagar at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo.
Gayun din naman nang matapos ang hapunan, hinawakan niyang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niyang kalis sa kanyang maalagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat. Sa kapagpapatawad ng mga kasalanan, gawin niyo ito bilang pag-alaala sa akin." Misteryo ng pananampalataya. Si Kristo ay namatay, si Kristo ay nabuhay, si Kristo ay babalik sa wakas ng panahon. Ang mga ginagawa namin ngayon ng pag-alaala sa pagkamatay at maling pagkabuhay ng iyong anak, kaya tinalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay, ang kalis nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Sinasamo namin kami magsalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Amalingapin mo yung simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kay San Francisco na aming Santo Papa at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa na mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, kaysa ni San Jose ng kanyang kabiyak ng puso, kaysa ng mga apostol at lahat ng mga banal na namuhay sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. Pagdiwang naman namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Jesucristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sama-sama nating ipahayag ang panalangin tinuro sa atin ng Panginoon. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ang aming kakanin sa araw-araw. At patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nakakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hiling namin kami adya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw na pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo aming pananampalataya at huwag aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, sama ng Espiritu Santo,
magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumainyo rin. Magbigayan tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Peace be with you. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Mga kapatid, narito si Jesus ang kordero ng Diyos. Siya nag-aalis sa mga kasalanan sa limutan, alad tayong tatanggap sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Jesus, ilumin mo ibig ko. Manalangin tayo. Manaming mapagmahal, lubos nawa ang aming pakikinabang sa tinanggap namin sa piging mong banal, upang ang aming ginaganap na lantaran ay siyang aming makamtang tunay sa pamamagitan ng Kristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Yumuko kayo tingin ng pagpapala ng Diyos. Gawaran nawa ng Diyos ng katatagan ng iyong pananampalataya na sasalig sa kanyang pagmamahal upang mamalagi kayo nagsisikap gumawa ng kabutihan ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. At pagpalain kayo lahat na makapangyarihan at mawaing Diyos Ama, Anak at Espiritu Santo. Amen. Tapos na ho ang ating pagdiriwang, humayo kayo sa biyaya ng Panginoon. Salamat sa Diyos. Ngawit ng sama-sama, magpasalamat tayo sa Kanya. Sumayaw, umiyaw, magbunyi sa pagmamahal ng dakilang manlilikha.